Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum GMRC 3 Quarter 1, Week 5. Para sa unang araw, ang ating paksa ay mga sariling pagkilos na may paggalang sa Diyos. Tayo ay manalangin. Magbigay ng mga gawain upang maipakita ang pagiging responsable sa pamamagitan ng wastong pagtupad sa kanyang gampanin batay sa tagubilin ng magulang at nakatatanda. Ano-ano ang mga sitwasyon na nagpatunay ng sariling gampanin ng mag-aaral sa paaralan? Paano nakakatulong ang mga gampanin o gawain upang makahubog ng isang responsableng mag-aaral sa gawi at kilos? Pagkatapos nating talakayin ang nilalaman ng araling ito, inaasahan na kayo ay nakakikilala ng mga sariling pagkilos ng may paggalang sa Diyos. Natutukoy ang mga sariling pagkilos na may paggalang sa Diyos ay tanda ng pagkilala at pagmamahal sa Kanya. Paggalang sa Diyos. Isang napakahalagang birtud na makakatulong upang maging ganap ang pakikisalamuha at pakikipagkapwa ng isang tao. Ito ay karapatan ng tao na maibigay sa kanya at tungkulin rin na maipakita sa iba. Ang paggalang ay mahihahalin tulad sa salitang respeto. Sumunod na salita, sariling pagkilos. Aksyon na nagaganap sa isang tao. Ito ay natural lamang sa isang tao ayon sa kanyang kalikasan bilang tao na ginagamitan ng isip at kilos loob. Ngayon naman ay tutungo tayo sa ating panibagong gawain. Gawain bilang isa, piliin ang larawan ng relihiyon na iyong kinabibilangan at pinaniniwalaan at sabihin ito ng may lakas ng loob sa harap ng klase. Narito ang mga larawan. Iisa ba ang inyong relihiyong kinabibilangan? Bakit sa palagay ninyo magkakaiba ang inyong relihiyon? Paano nyo maipapakita ang paggalang sa relihiyon ng iba? Gawain bilang 2, bumuo ng isang triad na siyang gaganapan sa usapan sa ibaba. Bigyang buhay ang bawat tauhan upang higit na maunawaan ang mensahe ng usapan ng mga mag-aaral. Lunes ng umaga sa loob ng paaralan. Magandang umaga, ako si Aya. Ang aking relihiyon ay Romano Katoliko. Ako ay nananalangin sa aming puok dalanginan na tinatawag naming simbahan. Ang pinaniniwalaan kong Diyos ay ang Panginoong Diyos na tinatawag na Diyos Ama. Naniniwala ako na ang Diyos Ama ang lumikha ng lahat ng bagay sa mundo at ng buong nilalang. Assalamualaikum. Sumainyo ang kapayapaan. Ang pangalan ko ay Muhammad. Ako ay isang Muslim. Ang aking relihiyon ay Islam. Ang pinaniniwalaan kong Diyos ay si Allah. Ang aming puok dalanginan ay tinatawag naming moske. Ang aking relihiyon ay Seventh-day Adventist. Ako ay si Aldous. Iginagalang ko ang paniniwala ng iba. Gamit ang inyong galing sa pag-aanalisa ay sagutin ang sumusunod na tanong. Ano ang pinagtatalakayan ng mga mag-aaral? Ano ang kahalagahan ng pagkilala ng sariling pagkilos ng may paggalang sa Diyos? Naniniwala ka ba na paggalang sa Diyos ay tanda ng pagkilala at pagmamahal sa Kanya? Pangatwiranan. Bilang mag-aaral, paano mo iginagalang ang Diyos sa pang-araw-araw na pamumuhay? Gawain 3, isahang gawain.
Basahing mabuti ang bawat item. Isulat sa sagutang papel ang check kung ang mga sitwasyon ay nagpapakita ng paggalang sa Diyos at X naman kung hindi. Gawain 3, isahang gawain. Unang bilang, nagdarasal bago kumain sina Alejandro at Raymart. Hindi pinapansin ni Aying ang kanyang kamag-aral na may ibang relihiyon. Laging nagbibigay ng pagkain sa nagugutom na bata si Rai. Tumutulong si Roxanne sa nakatatanda. Iginagalang ni Baldo ang relihiyon ng iba. Hahatiin ang inyong klase sa 3 pangkat. Gawin ng group art poster ayon sa sumusunod. Para sa unang grupo, paggalang sa Diyos. Ikalawang grupo, paggalang sa paniniwala o pananampalataya sa ibang relihiyon. Ikatlong grupo, pagkakaisa sa pagkilos na may paggalang o paniniwala sa Diyos. Bakit mahalagang nakikilala natin ang mga sariling pagkilos ng may paggalang sa Diyos? Naniniwala ka ba na sariling pagkilos ay tanda ng pagkilala at pagmamahal sa Kanya? Ipaliwanag. Nakagawa na ba kayo ng poster na naaayon sa temang ibinigay sa inyo? Ipaliwanag. Sa iyong palagay, paano mo maisasabuhay ang mga sariling pagkilos na may paggalang sa Diyos? Paano ito naging tanda ng pagkilala at pagmamahal sa Kanya? Ipaliwanag. Bilang mag-aaral sa ikatlong baitang, mahalaga ba ang pagkilos na may paggalang sa Diyos? Pangatwiran. Sumulat ng 5 pangungusap na tumutukoy sa mga sariling pagkilos na may paggalang sa Diyos na tanda ng pagkilala at pagmamahal. Ang pananalig sa Diyos ay sariling pagsasakilos ng mabuting asal at gawi sa bawat isa. Ang paggawa ng mabuti sa kapwa at paggalang sa iba't ibang relihiyon ay halimbawa ng pagkilos na may paggalang sa Kanya. Naglalayon ito ng tamang paghubog upang maging mabuti pang tao at sumisimbolo ito sa pagmamahal sa Diyos. Kinasisiyahan at pinagpapala ng Diyos ang mga taong gumagawa ng mabuti sa kapwa. Basahing mabuti ang bawat pangungusap. Isulat ang salitang nagagawa ko kung ito ay nasa kikilos ng may paggalang sa Diyos at hindi ko nagagawa kung hindi na isa sa kilos. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Nagdarasal bago kumain at matulog araw-araw. Nakagagawa ako ng mabuti sa aking pamilya. Nakakasunod ako sa utos ng aking mga magulang. Naigagalang ko ang aking kamag-aral na iba ang relihiyon. Hindi ko pinapansin ang mga biyaya ng Diyos. Sa gabay ng magulang o nakakatandang kapatid, gumawa ng isang simpleng panalangin ng pasasalamat sa lahat ng mga biyayang natatanggap mo sa araw-araw mula sa Diyos. Para sa ikalawang araw, simulan natin ang ating gawain sa pamamagitan ng panalangin. Tungkol saan ang ating aralin kahapon? Magbigay ng mga sariling pagkilos ng may paggalang sa Diyos. Bakit mahalaga ang sariling pagkilos na may paggalang sa Diyos?
Ano ang naidudulot ng pagkakaroon ng mabuting asal sa batang tulad mo? Inaasahan sa pagtatapos ng ating talakayan ay kayo ay naiisa-isa ang mga sariling pagkilos ng may paggalang sa Diyos. Naipapahayag na ang mga sariling pagkilos na may paggalang sa Diyos ay tanda ng pagkilala at pagmamahal sa Kanya, at ito ay nagdudulot ng pagkakaroon ng mabuting asal. Narito ang ilang mga salita na inyong makikita habang binabasa ang maikling kwento. Basahin ninyo ang kahulugan nito upang inyong lubos na maunawaan. Pagkilala. Isang napakahalagang birtud na makakatulong upang maging ganap ang pakikisalamuha at pakikipagkapwa ng isang tao. Ito ay karapatan ng tao na maibigay sa kanya at tungkulin rin na ipakita sa iba. Ang paggalang ay maihahalin tulad sa salitang respeto. Sumunod ay pagmamahal. Isang napakahalagang birtud na makakatulong upang maging ganap ang pakikisalamuha at pakikipagkapwa ng isang tao. Ito ay karapatan ng tao na maibigay sa kanya at tungkulin rin na ipakita sa iba. Ang paggalang ay maihahalin tulad sa salitang respeto. Sa araw na ito ay may bago tayong gawain na tutugon sa pagkilos na may paggalang sa Diyos. Gawain bilang 1, larawang suri. Suriin ang mga larawan at piliin ang nagpagkilala sa sariling pagkilos ng may paggalang sa Diyos. Matapos na makapili ay ipaliwanag ito ng may buong katatagan ng loob sa harap ng klase. Narito ang larawan. Pangalawang larawan. Ikatlong larawan. Sumunod na larawan. At ang panghuling larawan. Sa 5 larawan, alin ang nagpapakilala ng sariling pagkilos na may paggalang sa Diyos? Ano-ano naman ang mga larawan na hindi nagpapakita ng sariling paggalang sa Diyos? Bilang mag-aaral sa ikatlong baitang, ano ang iyong magagawa upang maisakilos na may paggalang sa Diyos? Kung ikaw ay bibigyan ng pagkakataon, paano mo hihikayatin ang mga bata na hindi gumagalang sa Diyos? Gamit ang iyong pagiging malikhain ay lumikha o gumawa ng isang bangkang papel. Sa bawat bahagi ng bangkang papel ay isulat ang mga pagkilos na may paggalang sa Diyos. At sa gitna o layag nito ay iguhit ang masayang mukha kung naisasagawa mo ito ng buong puso. Matapos itong gawin ay ipaskil sa pisara at magkaroon ng gallery walk. Ating basahin ang isang kwentong pinamagatang Huwaging Gawi ni Tomas. Si Tomas ay nasa ikatlong baitang. Siya ay madasalin na mag-aaral, na isasakilos niya ang paggalang sa Diyos sa pamamagitan ng pagdarasal sa tuwina. Sa umaga, bago gumising, sa tanghali, bago kumain ng tanghalian at bago matulog. Naigagalang din niya ang kanyang mag-aaral, lalo't higit sa iba't ibang relihiyon, kanilang kinabibilangan at pinaniniwalaan. Hindi niya pinagtatawanan ang paraan ng pagsamba ng kaklase niyang Muslim na si Shaika. Isinasakilos niya ang pagsunod sa mga pamantayan sa loob ng Pook Dalanginan. Bagamat iba't iba ang relihiyon na kinabibilangan, paraan ng pagsamba at Pook Dalanginan ay iginagalang pa din ni Tomas ito. Ito ang natutunan niya sa kanyang mga magulang na isaalang-alang ang damdamin at paniniwala ng bawat isa. Lagi din niyang isinasaisip na kapag isinakikilos mo ng tama ang gawi ay iginagalang mo ang iyong sarili at kapwa.
Ito ay nagpapakita ng pagmamahal sa Diyos. Ano ang ugaling ipinakikita ni Tomas sa kwento? Ano-ano ang mga balakid sa pagkamit ng pagsasakilos ng paggalang sa Diyos? Paano mo hihikayatin ang iyong kamag-aral na nawawalan ng paggalang sa Kanya? Bilang mag-aaral sa ikatlong baitang, paano maisasakilos ang paggalang sa Diyos? Think, pair, share. Paano ipinapakita ang pagsunod sa Diyos o sa iyong paniniwala? Magkaroon tayo ng dayad at magbabahaginan. Pagkatapos ay magulat o magbahagi tungkol sa inyong napag-usapan na kasagutan ng tanong na inilahad. Bilugan ang mga larawan na nagpapahayag na ang mga sariling pagkilos na may paggalang sa Diyos nagdudulot ng pagkakaroon ng mabuting asal. Narito ang mga larawan. Ang ating pananampalataya at pananalig sa Diyos ang gumagabay sa paglilinang ng mabuting asal at pag-uugali ng tao. Ito ay nagdudulot upang mas mapalapit pa tayo sa Kanya. Ang pagsunod sa mga aral ng pananalig ay pagpapakita ng paggalang sa mga relihiyon tungo sa pagkakaunawaan ng bawat isa. Basahin at unawain ang bawat item. Sukatin ang iyong sarili ayon sa sumusunod na sitwasyon. Isulat ang letrang MG kung madalas na ginagawa, BG kung bihira na ginagawa, at HKG kung hindi kailanman ginagawa. Tinutulungan ko ang aking ina sa pagtitiklop ng damit. Nakikilahok ako sa gawain ng aming simbahan. Ibinabahagi ko ang aking kaalaman sa kapwa ko kamag-aral tungkol sa salita ng Diyos. Iginagalang ko ang paniniwalang relihiyon ng aking kaibigan. Iniiwasan ko ang aking kamag-aral na may ibang paniniwala. Ano ang pinakamahalagang natutunan mo sa araw na ito? Iguhit mo ito sa loob ng hugis puso at magsulat ng pangungusap kung papaano mo na ipapahayag ang sariling pagkilos na may paggalang sa Diyos tungo sa pagiging mabuting tao. Para sa ikatlong araw, mga sariling pagkilos na may paggalang sa Diyos. Tayo ay tumayo. Ituon natin ang ating gawain sa presensya ng Diyos. Tingnan ang larawan. Alin sa mga ito ang nagpapakita ng paggalang sa Diyos? Pagkatapos ng ating aralin ay inaasahan na ilalapat ang mga pagkilos na nagpapakita sa paggalang sa Diyos. Naiuugnay na ang mga sariling pangkilos na may paggalang sa Diyos ay tanda ng pagkilala at pagmamahal sa Kanya, at ito ay nagdudulot ng pagkakaroon ng mabuting asal. May panibago tayong gawain sa araw na ito. Nais kong humanda ang lahat at maging masaya na may mabuting puso. Handa na ba ang lahat? Ang gagawin natin ngayon ay pinamagatang hagdan ng kaalaman. Ang hagdan o hagdanan ay ginagamit bilang kinakapitan sa pag-akyat o pagpapanaog. Gamit ang inyong karanasan tungkol sa mga pagkilos na nagpapakita ng paggalang sa Diyos, sa bawat tungtungan, baitang na hagdan ay itala ang mga gawain at aral nito. Gamitin ang chart sa ibaba, magkaroon ng bahagihan sa inyong pangkat, magtalaga ng tagapagsalita na magbabahagi sa buong klase ng inyong talakayan. A. Relihiyon ko. B. Paraan ng pagsamba. C. Lugar o pook dalanginan. D. Mga kaugalian sa loob, pook dalanginan. Mga aral ng aking relihiyon o paniniwala. Para sa ikatlong gawain, basahing mabuti at unawain ang bawat item. Lagyan ng check ang kahon. Kung ang pahayag ay tama
at X kung hindi. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Pinaghahalagahan ko ang aking buhay dahil ito ay kaloob ng Diyos. Nilikha ng Diyos ang ating kapwa upang iasa natin sa kanila ang anumang pagsubok, kaya pahalagahan natin sila. Ang pagtulong sa kapwa sa panahon ng kahirapan, ko ang aking kapatid na may kapansanan. Tinatanggap ko ng maluwag sa kalooban ko ang aking kapatid na may kapansanan. Tayo ay nilikha upang ipahayag o ipakilala ang kadakilaan ng Diyos sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan sa kapwa. Basahin at tunawain ang slogan. Ang paggalang sa Diyos ay nagdudulot ng mabuting gawi at pagmamahal na lubos. Ano ang isinasaad ng slogan? Magbigay ng mga kaugalian sa pagpapahayag ng iyong pananalig. Paano nakatutulong sa iyo ang iyong pananalig upang maging higit na mabuting tao? Basahin at unawain ang mga sumusunod na sitwasyon. Itala ang nararapat gawin. Unang grupo, dula-dulaan o role-playing. Nananalangin upang tumigil na ang malakas na ulan. Ikalawang grupo, lumikha ng panalangin. Pagdarasal upang gumaling ang mga may sakit. Ikatlong grupo, awit o rap, idinadalangin na makatapos ng pag-aaral. Ikaapat na grupo, pagbabalita. Nananampalataya sa Diyos na gabayan sa lahat ng pagkakataon. Ikalimang grupo, malikhaing awit at sayaw. Para sa inyong journal, magsulat ng mga pagkilos na may paggalang sa Diyos, paniniwala na tanda ng pagkilala at pagmamahal sa Diyos. Isulat sa meta cards na hugis dahon ang inyong kasagutan, ipaskilang sagot sa puno ng pag-asa sa pisara. Gamit ang Venn diagram ay iugnay ang mga sariling pagkilos na may paggalang sa Diyos, na tanda ng pagkilala at pagmamahal sa Kanya, na nagdudulot ng pagkakaroon ng mabuting asal. Narito ang Venn diagram na kokompletuhin. Ang pagkilala sa sariling paniniwala ay nagsisilbing gabay sa paglinang ng mabuting pag-uugali tungo sa Diyos at nagkakaunawaan ng bawat isa. Iba-iba man ang relihiyon at paniniwala ay mahalagang nagkakaunawaan at naigagalang natin ang isa't isa tungo sa mas maayos na mundo. Nauunawaan natin ang mga tradisyon, pagsasamahan at paniniwala habang ipinahahayag natin ang ating pananalig. Basahin at pag-aralan ang bawat item. Isulat ang waging gawi kung tama ang pahayag at maling gawi naman kung mali ang pahayag. Sapat na ang hindi pagpansin sa kahinaan ng kalooban. Ang pagdarasal ng taimtim ay paraan ng makausap ang Diyos. Ang pagsisimba ay nakabubuti upang matutuhan ang salita ng Diyos. Lahat ng taong walang paggalang sa Diyos ay hindi magbabago. Ang paggalang ay isang paraan ng pagmamahal sa Diyos. Gumawa ng isang liham, magpatulong sa magulang o nakakatandang kapatid. Pumili ka ng isa sa mga kaklase mo na nais mong padalhan ng iyong liham. Para sa ika-4 na araw. Kapag GMRC ang taglay, maganda ang buhay. Simulan natin ang aralin sa pamamagitan ng isang panalangin. Tayo ay manalangin. Ano-ano ang mga sariling pagkilos na may paggalang sa Diyos na maaari mong maiugnay sa pagkilala at pagmamahal sa Diyos? Ibigay ang kahalagahang dulot ng mabuting asal sa bawat tao.
Pagkatapos nating talakayin ang nilalaman ng araling ito, inaasahan na ipakikita ang pananalig sa Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga aral. Naipaliliwanag na ang mga sariling pagkilos na may paggalang sa Diyos ay tanda ng pagkilala at pagmamahal sa Kanya, at ito ay nagdudulot ng pagkakaroon ng mabuting asal. Pananalig, mabuting asal. Anong mga salita ang pumapasok sa inyong isipan kapag nakikita ninyo ang mga salita? Pananalig, paniniwala o pananampalataya sa isang relihiyon. Mabuting asal, pag-uugali at kilos na sumusunod sa mabuting pamantayan na nagpapakita ng mataas na antas ng kagandahang loob at etika. May bagong kaalaman na matutuhan natin ngayon. Para sa gawain bilang isa, ano-ano ang mga bagay na naiisip mo kapag nabasa mo ang pananalig sa Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga aral? Isulat ang mga salitang unang pumasok sa isip mo sa loob ng mga bilog. Sagutan ito sa sagutang papel. Bubble Map. Pananalig sa Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga aral. Gawain 2. Masdan at unawain ang mga larawan. Ano-ano ang sariling pagkilos na may paggalang sa Diyos na isinasaad ng bawat larawan? Isulat ang iyong sagot sa patlang. Magtala sa loob ng bintana ang mga sariling pagkilos na may paggalang sa Diyos ay tanda ng pagkilala at pagmamahal sa Kanya. Ibigay din ang mga naidudulot ng pagkakaroon ng mabuting asal. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Ipakita ang inyong ginuhit sa pamamaraan ng pagsunod sa aral na itinuro ng Diyos. Isa-isip at isa-puso ang mga gagawin upang mas lalong mapaganda ang itinakdang gawain. Gawin ito sa inyong kwaderno o sagutang papel. Gaya ng bukas na bintana, ito ay magiging magbubukas ng kamalayan sa paggalang sa Diyos para sa mag-aaral na tulad mo. Basahing mabuti ang panalangin. Maging handa sa susunod na mga tanong. Munting panalangin. Tayo ay manalangin. Makapangyarihang Diyos, pinupuri at pinasasalamatan ka namin sa lahat ng mga biyayang ipinagkakaloob mo sa amin. Hinihiling po namin ang inyong patnubay habang nagsisimula kami sa araw na ito. Bigyan po kami ng kaliwanagan ng isip sa pagtupad ng aming mga tungkulin at aral na itinuro mo. Gabayan po ninyo kami sa bawat hakbang na aming gagawin sa araw-araw. Tulungan po nyo kaming magtagumpay na maabot ang aming mga pangarap para sa aming pamilya at sa buhay na naaayon sa iyong kagustuhan. Ipinagkakatiwala naming ang mga gawain, tuntunin, pag-aaral at ang aming buhay sa inyong mapagmahal at pangangalaga. Protektahan kami at bigyan ng lakas ng loob na umunlad at maging mabuti pang tao sa aming lipunan, ginagalawan. Maraming salamat po sa inyong biyaya. Amen. Basahin at unawaing mabuti ang bawat tanong. Ano ang mga patunay na mayroong Diyos? Bakit kailangan tayong manalig sa Diyos? Paano mo na ipakikita ang pananalig sa Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga aral? Bilang mag-aaral sa 3 baitang, paano mo na isasabuhay ang pananampalataya sa Diyos tungo sa mga aral na itinuturo niya? Hahatiin ang klase sa 3 grupo para sa inyong pangkatang gawain. Gamit ang temang ito ay ipaliwanag ang mga sariling pagkilos na may paggalang sa Diyos ay tanda ng pagkilala at pagmamahal ay nagdudulot ng pagkakaroon ng mabuting asal. Gawin ito sa malikhaing presentasyon na itinakda sa bawat grupo. Unang grupo,
paggawa ng slogan, pagkilala at pagmamahal sa Diyos. Ikalawang grupo, paggawa ng acrostic, mabuting asal. Ikatlong grupo, poster, sariling pagkilos na may paggalang sa Diyos. Tayo ay magkakaroon ng talk show sa telebisyon. Ito ay pinamagatang, Tara, Usap Tayo. May pangyayari ba sa inyong buhay na ipinagkaloob o dininig ng Diyos ang inyong panalangin? Ibahagi ang inyong karanasan sa harap ng klase. Sipiin ang larawan. Iguhit sa bawat bilang ng saranggola ang mga sariling pagkilos na may paggalang sa Diyos ay tandaan ng pagkilala at pagmamahal sa Kanya, at ito ay nagdudulot ng pagkakaroon ng mabuting asal. Sa panglimang bilang naman ay ipaliwanag ang kahalagahan ng paggalang o paniniwala sa Diyos sa buhay mo. Walang imposible sa Diyos. Manalig ng buong puso na ang lahat ng iyong kahilingan ay Kanyang ipagkakaloob kung sasamahan ng pag-asa at pananalig sa Kanya. Ang panalangin ang magpapalakas ng ating pananampalataya sa Diyos. Ang sariling pagkilos na may paggalang sa Diyos ay tanda ng pagkilala at pagmamahal sa Kanya, at ito ay nagdudulot ng pagkakaroon ng mabuting asal na may tunguhin ng pagiging mabuti pang tao sa lipunang Kanyang ginagalawan. Ang pananalig sa Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang mga aral ay nagpapakita ng pagmamahal sa Kanya. Paano natin na ipapakita ang pananalig sa Diyos? Kompletuhin ang chart at punan ng sagot ang bawat hanay. Mga dahilan kung bakit nananalig sa Diyos, magbigay ng 5. Mga paraan ng pagkilala at pagmamahal sa Diyos na nagdudulot ng mabuting asal, magbigay rin ng 5. Manalig tayo sa Diyos. Kapag minamahal natin ang ating kapwa, minamahal natin ng Diyos. Walang minamaliit na tao at nabubuhay tayo ng maayos at may pananampalataya sa Kanya. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Tamang gawain ay paunlarin. Tayo ay gagabayan ng Diyos at pagpapalain. Palakasin pa natin ang pananalig sa Diyos sapagkat ito ang gagabay sa atin upang maging mabuting tao.